So, para sa akin, wow, I really feel like manifestation is real. I was shocked. Napaiyak talaga ako kasi parang finally, it's happening. Lahat naman tayo may mga paniniwala, pero for me talaga, super naniniwala ako sa power ng manifestation. Ever since pandemic, content creator na ako. So, 2021 pa yon. Medyo matagal na, 4 years ago. Una talaga, for fun lang yung pagti-TikTok ko until naging full-time job ko na siya ngayon. And yun na talaga yung nagbibigay sa akin ng income. Grabe, di pa rin ako makapaniwala na after 4 years, I finally have this kind of recognition. Kasi first time ko tong ma-receive. First time ko tong ma-feel. Nagka-time kasi na syempre as a freelancer, hindi naman stable yung income natin and it all depends on the brand deals for me at least kasi wala pa ako masyadong na-build na YouTube. Sa Pilipinas kasi, YouTube lang yung nagkakaroon ng monetization and also Facebook. Pero yun nga, medyo mahina pa ako on those apps. Nagkaka-time talaga ako na medyo nagkaka-crisis ako, nagkaka-breakdown ako kasi parang tama ba tong path na tinitake ko? What if ganito? What if ganyan? So, ang daming pumapasok sa isip ko. Pero alam nyo, kapag nagta-travel kami ng friends ko, yung team travel sa mga, basta, different places. At the end of the day, nagkakaroon kami ng mga heart-to-heart sessions. So, usually, mga kausap ko dyan is si Kokoy and si Archie. So, sila talaga yung super nakakaalam ng feelings ko. Kami-kami yun. Minsan, nagkakaroon ng mga questions about parang, ano pa ba talaga yung dream brands na gusto? And every time na tinatanong yun, ang sinasagot ko, wala naman ako sobrang dream brand talaga. Mostly, gusto ko lang ng recognition. After nun, doon na nagkaroon ng Klook Award. Parang napapansin ko na every time nag-uusap kami ng mga ganon, may good things na nangyayari sa akin. So I think yung pagmamanifest doon is talking about what you want. Yung recent naming travel was yung sa Japan trip, diba? So ayun, again, heart-to-heart session na naman. Tanong na naman kami. So, kamusta naman yung work? Nakuha mo na ba yung dream brands na gusto mo? Yung mga ganon. Same pa rin yung sagot ko. Gusto ko pa rin talaga ng recognition. Nung pumunta ako dito sa shrine, meron siyang parang place na pwede kang magdasal, mag-thank you, mag-wish. Isusulat mo siya sa board, tapos parang wala, ililalagay mo lang siya doon. Nilagay ko doon syempre yung parang success na gusto kong mangyari sa buhay ko, my friends, family, and of course, isa na doon, yung pinaka-hihiling ko talaga is yung recognition. And then guess what? The day before my birthday, Feb 11, naka-receive ako ng message na ganito. So, para sa akin, wow, I really feel like manifestation is real. Praying for something you want, pero at the same time, syempre, you have to work for it din. Pero nakakadagdag na yung pagdadasal and manifesting for it. Nagulat talaga ako, I was shocked, napaiyak talaga ako kasi parang finally, it's happening. So, yun yung story kung paano ko na-manifest yung pagiging guest sa TV5. And then, ito pa, meron pa ako for nylon naman. So, ito, photo shoot with an article. Diba? As a content creator, yun talaga yung super gusto mo mangyari sa buhay mo. So, yun na yung nangyari. And how that happened is like this. Sila yung unang nag-message talaga sa akin for a Nylon Voices podcast episode. So, ako yung guest doon. Full transparency, usually talaga sa mga ganyan, may bayad. But, they wanted an X-deal. So, sila yung nag-offer na what if X-deal na lang natin na bigyan ka namin ng article. And for me, na never pa ako nagkaroon ng solo article, syempre, pumayag na ako doon. Sabi ko, wow, all these things happening. Like, paisa-isa siya, but alam mo yun, ang laki ng impact para sa akin. Yung nylon naman na yun, dapat talaga, January pa siya na shoot. Short notice kasi yung nabigay sa akin, so hindi ako nakapag-prepare ng maayos. So, na-reschedule siya to tomorrow, which is Feb 25, 10 a.m. Eh, yung problema naman natin, na hindi naman ako masyado nagko-complain. Yung TV5 guesting is tomorrow din, pero 6 a.m. yung call time. So, di ba, medyo jam-packed yung schedule. Minanifest natin to, ginusto ko to, at ipupush natin to. So, it's gonna be a very big day tomorrow. So, let's prepare. Doon kasi sa nylon shoot na yon, ako yung mag-iisip ng mga outfit ko. So, 3 yung kailangan nilang outfits. Eh, hindi naman ako super fashion girly. Eh, baka kung ano pang dalhin kong outfit doon, tapos hindi pala maganda sa shoot. You know, so, yon. I'll show you kung anong pinak ko. So, hindi ko na siya
isa-isahin, pero I do have some tops here, some skirts, tapos may mga jacket dito na parang, ito kasi yung peg nila, nag-send sila ng deck, and ito daw yung outfit idea or peg. So, more on preppy styles. Parang cute naman siya. Pinagdadasal ko na sana meron dong steamer. Yung pagpack ko, hindi siya, parang busog-busog na yung damit. Basta, thankfully, na nakapag-ipon-ipon naman ako ng ilang accessories dito. May stockings, may parang jewelry. And then, over here, wala kasing space. Nagdala na rin ako ng mga shoes. So, ito, di ba uso yan? Ganyan. Tapos may boots, sandals with kitten heels. Hopefully, matutulungan nila ako mag-mix and match. Okay. For the hair naman and makeup, meron naman daw sila. So, para dun sa nylon shoot, okay na ako, I'm prepared. Pero ang problema naman natin ngayon is dun sa TV guesting. Syempre, kailangan maayos-ayos din tayo dun, diba? Kasi hindi naman tayo i-super hair and makeup dun. Given na mga, 5 to 15 minutes lang naman yung segment namin. Pero hello, it's TV. Kailangan super pack na pack tayo dun. Gusto ko yung outfit ko na medyo karespe-respeto, but at the same time, hindi naman super mukhang matanda yung itsura. Mukhang bata, pero hindi naman yung sobrang, alam mo yun, pagtatawanan na. Ito yung naisip kong outfit. Inisip ko, itong top, may button down, vest, okay? And then, ganyan. So, yung flowy skirt lang na parang gold satin-ish. Yan. And then, yung sandals na gagamitin ko is this one. Ako okay na. Pero si Ken, since hindi rin naman siya ma-fashion, try kong maghanap sa closet niya, pero kung wala talaga, wala tayong magagawa, pero kundi bumili sa mall. So, let's just see what happens. Hello. So, ganito na yung itsura natin ngayon kasi nagbe-breakout tayo at hindi to pwede. Ewan ko ba out of all the days, 'di ba? Ngayon pa talaga, sobrang nagbe-breakout ako. So, Lord, please, sana matulungan ako ng Oxycure na to. Para ma-dry at matakpan siya bukas. Pero yon, update pala, hindi na kami pumunta sa mall at bumili ng bagong damit. Kasi inisip namin, medyo sayang yun. Yung damit ni Ken is isa sa mga nandito sa damitan niya. Tapos nag-mix and match na lang kami. And hopefully, okay naman. Decente naman yung itsura. Currently, 9:07 PM and matutulog na ako in a bit. Well, ito naman yung normal sleeping time ko talaga. Para may ilang oras pa ako kasi bukas gigising kami ng mga 4 or mga siguro 3:45 AM. Tapos, magpe-prepare and then aalis kami dito ng 4:30 para makadating kami doon ng mga 5:30. Yon. Minsan lang to. Kayanin natin. Nasa Calax pa lang kami and 39 minutes yung travel time. So, yeah. Ay, kuya. Good morning, kapatid. Guest po. Okay. Thank you. Dito po. Okay. Salamat. Ayan na. Andito na tayo. Dito po yung parking, no? Yes po, ma'am. Okay. Pwede na kayo mag-drop dito para di kayo. Ito na ang parking ng TV5. Oh my gosh, oh my gosh. Natatakot na ako. Justine C. Justine C. Opo. Tsaka Alfonso. Slot 4 po. Slot 4. Okay. Number 4 po. Okay, thank you. May sarili tayong parking slot. Aba. Good luck! Oh! Yung mga wedding. Puwet lang naiiba tayo. True, hindi niya lagi nakaalala. Sina Justin at Ken na mahigit 2 taon nang nagsasama together. Good morning! It's Justin po. Okay, welcome to the show. Maraming salamat for coming. I know it. And you guys have been together as boyfriend and girlfriends for how long?
7 years na po yun, including that 1 year legal. Ay, 1 year ka na. Yeah, true. Yeah. Fairness naman sa'yo Hey guys, so tapos na ang guesting and nakakatuwa. Nung una nakakatakot talaga. Like, ewan ko kung nahagip ng camera yung panginginig ko. Pero, nakakatuwa. Ganun pala yun. Ikaw, how do you feel after the interview? Parang yung first part nakakatakot. Oh, diba? Parang Tapos, nanginginig yung bibig. Ganyan-ganyan. Tapos like naglalaway yung loob. When naglalaway or nawawala ng laway? Hindi, like maraming laway parang naiipon. Ay, Tapos so, like, ako nawawala ng laway. tapos like doon ako nagdunok. Pero yung sa middle okay. Oo, okay na. Tingnan nyo, meron pala kaming pagkain. Yes! May take-out, may pinoprovide din pala silang food for the guests. Ang galing, hindi ko yun in-expect na ano. So, very thoughtful. And then now, on the way kami sa car, kasi pupunta naman na kami ngayon dun sa next agenda for today. O diba, artista yun. We are here. Ayan na ang aking maleta. Thank you. Ang bigat. Kala mo naman ang daming change outfit. Ayan, so tinatanggal na natin yung makeup natin kasi after this intense look, clean look naman tayo. So this is Miss Ish. Yan, ang ating makeup artist for today. By the way, andito na tayo sa nylon. Kaya, ayan. Ito yung gumawa ng hair ko. This is Brent. Yeah, this is Brent. Thank you. So, this is the slick back beach wave vibe. Yes. And then, alam, ito na. Napakita ko niya na sa inyo si Miss Ish kanina. This is the look. Love it. Second and final look. Maganda pala mga damit ko. Hindi ko lang siya nami-mix and match ng maayos. The struggle of not being stylish. Let's go! Baby, I just like to lose ya. Come out tonight. Time check, 12:03 PM. O, mukha ng Donya. Ang gagawin na lang namin muna is babalik na lang muna namin yung luggage dun sa kotse. Tapos, maghahanap kami ng good restaurant. Buti na lang nahanap namin to. Pero ang sad dito kasi isang beses lang yung refill niyan. But anyway, okay na, sarap, sarap. Tapos nag-order ako ng mango shake kasi pampatanggal umay nitong mga lahat ng maaalat na to. Okay, wait lang. Naninibago pa ako sa itsura ko. Kakaiba siya kapag outside the studio. Anyway, ayan. So, we are done for today's agenda. Jam-packed pero sobrang fulfilling. I think gusto ko to. Yes, na-realize ko gusto ko pala tong ganitong klaseng schedule. Like, yes, medyo madaming ginawa. Pero sobrang fulfilling. Sobrang natuwa ako dito sa mga nangyari. I feel like my growth, every time na may new opportunity na dumadating sa buhay ko, I feel this same feeling na parang nasusuka, natatae, whatever. Parang sobrang nervous feeling. But it feels right. Ayun, I like it. I love my job. I love what I'm doing. And
And hopefully, more pa yung dumating soon. So, let's manifest. Praying for that. But for now, I'm very, very thankful and very blessed sa lahat ng pangyayari sa buhay ko at this very moment. Thank you, Lord. Thank you, audience. Thank you, family. Thank you, everyone. I hope you guys like this vlog. And napakita ko sa inyo yung BTS, kung anong nangyayari sa media world. And yeah, yun lang. See you guys on my next vlog. Bye!